at siyam. Narito kami upang ibalita ang Region 12 o tinatawag na Sorsogon. Ang Sorsogon sa rehiyon ng Pilipinas na matatagpuan sa gitnang Mindanao at opisyal ng Region 12. Ang acronym ng Sorsogon ay ang pangalan na nangangahulugan para sa apat na lalawigan ng rehiyon at isa sa mga lungsod na ito ay South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos. Ang dialekto sa rehiyon na ito ay Hiligaynon, Cebuano at may sariling wika ang katutubong Muslim at Lumad. Ang rehiyon sa rehiyon ito ay Katoliko at Muslim. Ang pangunahing produkto man ng Region 12 ay ang palay, mais, lamang ugat, kape, tabako, abaka, nyug, prutas tulad ng durian at abukado. Mayaman din sa produktong metal tulad ng limpo, pilak, tanso, yero at iba pa. Ang pangalang Cotabato ay nakuha sa salitang Maguindanao na Kutawato na ang ibig sabihin ay kutang bato o stone fall. Tinatawag din ito melting pot dahil ang mga tao dito ay naninirahan sa iba't ibang lugar. Ang 71% ay sinasabi mula sa Luzon at Visayas at ang 18% naman ay nabibilang sa kultong pamayanang Manobo, Tibuli at Maguindanao. Karamihan sa mga mamamayan ay Katoliko at Islam. Tinaguriin din ang Rice Bowl of Mindanao o kamalig ng palay sa Mindanao. Isa ito sa pinakamalaking lalawigan sa Pilipinas. Sagana ang lugar na ito sa mga pananim na pagkukunan din ng mga bungang halaman tulad ng pinya, kape, niyog at palay. May mga lugar din dito na nagtatanim ng goma, bulak, sorghum at prutas. Hilalang Cotabato naman o North Cotabato. Ang North Cotabato ay malawak at mamayang lupain na umaabot humigit sa kumulang 6,565.9 kilometrong parisukat. Binubuo naman ito ng 18 o 18 munisipalidad. Pinagmamalaking lalawigan sa lugar na ito ay ang Rico Grande de Mindanao, Marbel Falls at mga hot spring, Alco Blue Lake at Lake Dinado. Ang Sarangani naman ay binubuo ng malawak na kapatagan at lupain bulubundukin. Matatagpuan dito ang mga magagandang talampasigan at mga puong pangisdaan. Nakakarami sa lugar na ito ang mga Cebuano at Tagalog, pulo ng Mindanao. Binubuo ito ng 7 munisipalidad. Ang Sultan Kudarat naman ay sumasaklaw sa gawing hilaga ng kanlurang bahagi ng orihinal na lalawigan ng Cotabato. Kilalang lugar na ito ay paggawa ng tuba, isang inumin galing sa katas ng coconut palm. Ito ay may 11 munisipalidad at isang lungsod, 200,000 na barangay. Ang kinabubuhay dito ay ang pangingisda, pag-alaga ng baka at pagtutroso. Ang South Cotabato naman o ang lalawigan nito ay sagana sa prutas tulad ng pinya, mangga, mansanas at buko. Pangunahing produkto rin nila ang tabako at abaka. Ang kanilang wika ay Hiligaynon, Cebuano, Maguindanao, Tibuli, Balaan, Kapampangan at English. Ang South Cotabato ay mayaman sa produktong metal tulad ng ginto, pilak, tanso, yero at iba pa. Ngayon naman, tatalakayan natin ang panitikan sa Region 12. Nagpapatrol Paula Balbarin. Maraming salamat, Binibining Iba. Ngayon ay dadako tayo sa ulat panitikan ng Rehiyon 12. Ayon sa balita tungkol sa mga halimbawa ng panitikan sa rehiyon ng Sorsogon, na ang una na lamang dito ay ang tinatawag na antoke o bugtong. Ang halimbawa na lamang neto ay ang bugtong tulad ng maamanayad loklok na kanayad kamas kaduzan na ang ibig sabihin sa Ingles, a man that walks through the rain yet does not get wet. Ang kasagutan naman sa bugtong na ito ay isang usok o smoke o oval sa nasabing rehiyon. Bukod sa bugtong ay mayroon ding halimbawa ng kasabihan. Ito ay ang katalad ni Otang Nekenano Palilipati na ang ibig sabihin sa Ingles ay a promise is a debt you must not forget. Bukod sa bugtong at kasabihan ay mayroon ding mga halimbawa ng iba't iba pang panitikan sa rehiyon ng Sorsogon. Mula sa Cotabato, nagpapatrol Binibining Kindosa. Salamat, Binibining Balbarin. Ngayon naman ay lumako na tayo sa salikain o pananaroon mula sa Region 12. Ang salikain o pananaroon ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kultura at kasaysayan ng mga tao sa gitnang Mindanao. Ang mga ito ay nagsisilbing gabay sa kanilang pangaraw-araw na buhay at nagsisilbing tulay upang mapatatili ang kanilang mga tradisyon at kaugalian. Narito ang
ilang halimbawa ng salikain mula sa Soxargen. Pakaradya na malem sa rin ka mag-antaba. Ang hulugan nito, gumawa ka na mabuti ngayon at bukas ay magiging maayos ang iyong kalagayan. Ang salikain nito ay nagtuturo ng kahalagahan ng kasipagan at pagiging handa sa paggawa ng tama sa kasalukuyan upang magkaroon ng magandang resulta o kinabukasan. Nagalay maatano, nasakit at kinakan. Ang kahulugan nito, ang masipag sa pagtatanim ay may masaganang ani. Ang salikain nito ay naglalaman ng aral na ang sipag at tiyaga sa anumang gawain, partikular sa pagtatanim o trabaho, ay nagbubunga ng masaganang resulta. Ipinapakita nito ang tagumpay ay bunga ng masinsinang pagtatrabaho at dedikasyon. Maya kapon sa ilag. Ang kahulugan nito, mahiya ka dapat sa maliit na dungawan. Bukod sa bugtong, kasabihan at salikain, ay mayroon pang iba't ibang halimbawa ang panitikan mula sa rehiyong Soxargen. Mula sa Sarangani, nagbabalita, Binibining Lutino. Maraming salamat, Binibining Kendosa. Dadako naman tayo sa kantang revolusyonaryo ng Soxargen. Narito ang mga halimbawa, Bangsamoro o Papanok at Tunggapaukus Ginawaku, isang kantang isinulat ni Richard Ompan. Mayroon din silang mga alamat na ang tawag sa kanila ay tulto ng pakapuon. Ang halimbawa nito ay ang alamat ng Nusa, alamat ni Bulan at ni Adlaw. Ang alamat na ito ay tungkol sa mag-asawang Adlaw at Bulan na nangangahulugang araw at buwan. Sa alamat na ito malalaman kung bakit hiwalay ang araw at buwan. Ang panghuli ay ang alamat ng Lawa Pinamaloy. Ito ay tungkol sa isang binata mula sa lugar na kung tawagin ay Arumat. Ang binatang ito ay isang mangangasaw na magaling sa paggamit ng sibat. Balik sa'yo, Binibining Iba. Region 12 were the Soxargen province's nicknames. South Cotabato, the land of the Dreamweavers. Cotabato, the fruit basket of Mindanao. Sultankudarat, the home of the grandest provincial capital in the Philippines. Sarangani, the southernmost province in the mainland of Mindanao, and the home of the famous boxing champ Manny Pacquiao. The largest city of Soxargen, the highly urbanized city of General Santos, the tuna capital of the Philippines. The regional center of Soxargen, the city of Cronadal, the crown city of the south. Ang mga manunulat sa Riyon 12 ay sina Christine Godenes Ortega at Eulogio Indua. Si Christine Godenes Ortega ay isang makata, may akdang tagapagturo ng mamahayag. Siya ay kinataguriang Doctor of Fine of Arts na may high distinction mula sa De La Salle University, Manila. Nagsilbing co-founder ng matagal ng director ng Iligan National Writer Workshop at naging pangulo ng Mindanao Creative Writer Group IMC. Siya rin ay pinunong National Commission on Culture of Arts. Inilathala niya ang kanyang mga tula, maikling fiksyon, journalistic at artikulo sa mga antolohiya at iba pang pambansang publikasyon at nababasa ang mga papel niya sa pagpupulong ng ibang bansa. Mga libro na nagawa niya ay ang Mindanao Harvest, 1 and 2, and Anthology of Contemporary Writing. Samantalang si Eulogio Indua ay nagtapos sa Philippine Normal School noong 1933. Isinilang sa Pampanga, Cotabato noong Marso 11, 1909. Siya ay manunulat ng sanaysay. Ang mga sinasulat niya ay sanaysay na tungkol sa mga kapanahunan at kontrobersyal na isyu sa mga panahon niya. Kaya ginagamit niya ang mga simpleng wika ng karaniwan ng paksa ng kanyang sanaysay ay obserbasyon, karanasan at mga natuklasan. Naging manunulat rin siya ng Sagisag Hiligaynon, Evening News, Time Week of the Philippine Free Press. Halimbawa ng mga sanaysay niya ang Ushagato Japan's Festival of Festival na nilathala sa Pillars noong December 1944 at Who Could Forget Enero 3 lumabas na Sentinel noong Pebrero 3, 1949. Ngayon naman, pag-aaralan natin ang Karagan at Papatoy Periods. Region 12 were the Soxargen province's nicknames. South Cotabato, the land of the Dreamweavers. Cotabato, the fruit basket of Mindanao. Sultankudarat, the home of the grandest provincial capital in the Philippines. Sarangani, the southernmost province in the mainland of Mindanao, and the home of the famous boxing champ Manny Pacquiao. The largest city of Soxargen, the highly urbanized city of General Santos,
the tuna capital of the Philippines. The regional center of Soc-Sargent, the city of Coronadal, the crown city of the South. Maraming salamat Binibining Iba. Ngayon naman narito tayo sa ikalawang aralin, ang Rehiyon 13 Caraga, na binubuo ng mga 5 lalawigan: Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Dinagat Island. Ang rehiyon ng Caraga ay sa pinakabagong rehiyon sa bansa na nabuo sa bisa ng Batas Republika bilang 7,901 na pinagtibay noong 25 Pebrero taong 1905. Nabuo ang pangalang Caraga sa salitang Bisaya na Kalaga na mula sa salitang kalag na nangangahulugang kaluluwa. Ang an naman ay nangangahulugang lupain. Ang Kalaga na may mahabang kasaysayan ng katapangan at walang kinakatakutan. Ang pangunahing kinabuhay ng mga taga-rehiyon ay ang pangingisda. Matatagpuan din sa lalawigang ito ang pangatlong pinakamalaking ilog sa bansa, ang Agusan River. Ang Manubo at Mamanwas naman ang tawag sa mga Negreto sa Mindanao. Merong 4 na wika ang ginagamit sa rehiyong ito, ang Cebuano, Surigaonon, Boholano at Hiligaynon. Mula sa Surigao del Sur, nagbabalita ang Mesola. Region 13, or the Caraga Region Province's nicknames. Agusan del Norte, the haven of antiquated finds. Agusan del Sur, the land of golden opportunities. Dinagat Islands, the mystical island province of love. Surigao del Norte, the surfing capital of the Philippines. Surigao del Sur, the rice granary and food basket of Caraga region, and the Shangri-La by the Pacific. The regional center and the largest city of Caraga region, the highly urbanized city of Butuan, the timber city of the South. Maraming salamat, Binibining Perioles. Alamin naman natin ang mga panitikan ng rehiyon ng Caraga. Ang Kahimunan Festival. Ito ang tawag sa katutubong sayaw sa rehiyon na ginaganap sa buwan ng Enero tuwing 3 linggo. Ang Kahimunan Festival ay kilala sa pinakamalaking pagdiriwang sa rehiyon ng Caraga. Pinagdiriwang ito bilang pasasalamat sa patron nito, ang Santo Niño. Ay itinatag noong 1987 ni Father Juanito Bilino, ang unang punong pari ng parokya ng Libertad. Sinisimula ng mga lumad ng Agusan ang panahon ng pagtatanim sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa pagsasagawa ng serye ng mga ritual na tinatawag na kahimunan. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-awit, pagtugtog at pagsayaw ng mga katutubo. Ang gimbar, ito ay isang instrumento na kung tawagin ay gitara sa Tagalog. Isang traditional na string instrument na ginagamit ng mga tribong lumad sa rehiyon. Karaniwang gawa sa kahoy at iba't ibang materyales mula sa kalikasan. Ang gimbar ay tinutugtog sa pamamagitan ng pagpalo o pagplakado sa mga string gamit ang daliri o kuko. Ang tunog na lumalabas dito ay malambot at kakaibang tono na nagbibigay ng kakaibang kulay sa musika ng mga tribong lumad mula sa rehiyon ng Caraga. At para pa sa iba pang panitikan ng rehiyon ng Caraga, nag-uulat mula kay Binibining Marso. Marso? Maraming salamat Binibining Amisola. Maliban sa mga nabanggit na mga instrumento na ginagamit ng mga taga-Caraga, ay meron din silang tinatawag na kalatong. Ito ay isang instrument na nagngangalang gong sa Tagalog. Katik, ito ay isang bamboo instrument sa salitang Ingles. Bunok-bunok, ito ay tawag sa pagtatanghal sa sayaw na ginagawa sa rehiyon. Mula sa Dinagat Island, nagbabalita, Poras. Maraming salamat Binibining Marzo. Bukod sa naiulat kanina lamang, ay mayroon pang iba't ibang panitikan ang rehiyon ng Caraga. Narito na lamang ang halimbawa ng bugtong tulad ng Iman Itivisan, Nunibasag ni Idla Mabas ni Linyu, na nangahulugang if you cut into it, it's bow. If you purse it, it's a pull. Ang kasagutan naman sa bugtong na ito ay si Kan, Islovi Coconut. May halimbawa rin ng isang salwikain sa rehiyon ng Caraga. Ito ay ang Kiitiw ni Kina, Idilingi, Tiumpon, Dinikina, Epikuma, Diate, Idtamanan din.
Kung isasali ito sa wikang Tagalog, ito ay nangangahulugang ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroroonan. Ang susunod na ulat ay mula sa Agusan del Sur, nag-uulat, April Dumdum. Maraming salamat, Binibining Poras. Ngayon naman ay alamin natin ang mga kilalang awitin ng Rehiyon 13 Caraga. Puwagi, isang mahalagang awiting pag-etiko na ang katumbas sa Kulaman Valley ay Duyoy Tagudin. Mandata, awit ng pag-ibig. Diinday, awit ng hanap buhay, pakikidigma, pagpapatulog, pagtatanim at pag-aani. Nalit, isang uri ng awiting nakaugnay sa buhay. Yun lamang po, April Dumdum, Balitang Hali. Maliban sa mga nabanggit na April Dumdum na mga awitin, meron din silang tinakilalang awiting panritual. Dingding, awit sa paggising, hiya-hiya, humiya, inaawit sa seremonyang samayan. Musulanti, awit sa pagpag-uusap ng anak na babae sa kanyang ina. Panlalawag, awit na inaalay kay lalawag. Tamanda, mapanganib na awitin sapagkat inaawit ito ng mga mangkukulam. Mga awiting panlibing. Dalwa nanay, tungkol sa pag-aalala ng isang ina sa isang anak na sundalo. Dampilay, payo sa pagpili ng mapapangasawa. Inkakak, pagtakas ng asawa sa buwangyerong kabiyak. Manti-ay-ay, awit sa pakipagsalamuha o sosyal. Mingkoy, awit tungkol sa isang taong tinalo ng ahas. Perert, nakakatawang awitin. Sa ngalan ni Risto, nagbabalita Angelica Perioles.